Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa mga kababayan ko dyan, OFW at mga kababayan ko sa bansang Pilipinas. Ngayong araw, ipakikita ko sa inyo o tutulungan ko kayo mag-complete ng biodata. Alam ko, simple lamang ito sa ibang tao, pero hindi naman lahat ng kababayan natin ay mayroong mataas na pinag-aralan. So, sa mga taong naghahanap ng tulong kung paano complete ng isang biodata, ay tutulungan ko kayo. Matagal akong naging OFW sa loob ng 30 taon at kadalasan pag pumunta tayo sa recruitment agency, ito agad ang ibinibigay sa isang aplikante. Kung kayo man ay mag-a-apply bilang domestic helper, labor sa Saudi Arabia, electrician, karpentero, engineer, para makakuha sila ng basic na impormasyon sa inyo at sa inyong work experiences, usually ito muna ang ibinibigay, biodata. Then later on, hinihingan kayo ng detailed resume. Ali kayo mga kabayan at mga kakapwa ko OFW, tulungan ko kayo mag-build up ng biodata. So, simula tayo sa taas. Position desired. Ano ba itong position desired? Ito yung uh, position na ina-apply natin sa isang kumpanya. So, let's say nag-apply tayo ng isang electrician. Ilagay natin dito ay electrician. Yan. So, usually, kung meron tayong ibang option na ibang applyan, let's say ibang position, pwede rin nating maglagay pa ng additional note dito. Let's say, uh, second option, pipe fitter. Option 2, lagay natin pipe fitter. Mas mainam na maglagay tayo rito ng ibang option para kung wala silang electrician at may kakayanan naman tayo maging pipe fitter, ay meron tayong ibang option na nakalagay rito. So, siguro naman dito sa pangalan na alam natin lahat ng pangalan natin. Lagyan natin si Juan Makabayan. For halimbawa. So, city address, kung saan tayo nakatira. Let's say, sabihin natin sa Bulacan. Bulacan, Bulacan. Pwede natin ilagay ang address natin. So, uh, provincial address, kung meron tayong address sa probinsya, pero usually, kung saan tayo nakatira, yun ang nilalagay natin. Kung meron tayong city address, let's say sa Manila, so mas maganda siguro kung ilagay natin dito kung saan talaga tayo nakatira para kung dumating man ng telegrama o yung tawag nila, ma-receive natin agad. So, telepono, kung meron tayong cellphone, ilagay natin dito 0063 tas yung phone number. Email address. Sa panahon ngayon, napaka-importante na magkaroon ng email address kasi ang kadalasan sa mga kumpanya, ipinadadala na nila yung mga tawag o requirement through email. So, kung wala kayong email address, mas maganda patulong tayo sa mga ating kaibigan, pamangkin, kapatid na magkaroon ng email address. For example, one at yahoo.com. So, kung mayroong mga requirement na kailangan sa ina-applyan yung position o kinakailangan nyo mag-report, dito na ipapadala sa inyong email. So, date of birth, ito ang araw ng kapanganakan. So, ilagay natin kung ipinanganak kayo ng June 4, 1972, let's say. Yan, lagay po natin yan. Yung civil status, kung ano po kung kayo po ba ay kasal, kayo po ay single, iyon po ang ibig sabihin nito. So, ilagay natin kung kayo po ay married, ilagay natin married, kung kayo po ay kasal na. Tapos, height, ito po yung kung gaano po kayo kataas. Magmula po sa talampakan hanggang doon po sa ulo. So, usually, ang mga Pilipino hindi naman kalakihan. So, ilagay natin dyan 5 feet
Usually 4 inches. Depende po kung ano yung height nyo. Usually, kung hindi nyo po kabisado kung anong height nyo, ay pasukat po, kung meron po kayong metro sa bayo, medida, ilagay nyo po ron sa pader ninyo at tumayo po kayo ron, pwede po nyo masukatin. Si religion, kung kayo po ay Katoliko, Protestant, or Iglesia ni Cristo, yan po ang ilalagay nyo rito sa religion. So, lagay po natin Catholic, halimbawa lang po lamang yan. So, spouse, ito po ang ibig sabihin po nito kung sino ang inyong partner. Maaari pong common law or kasal po kayo rito. So, malimbawa po, ang pangalan ng misis ninyo ay si Luisa San Jose. Ayan po ilalagay natin. Pangalan po ng asawa. So, date, dito po tayo sa kanan. Usually po, itong date ang ilalagay nyo rito kung kailan nyo po ipapasa ang biodata. So, kung nag-apply po kayo ng May 25, 2019, yan po ang ilalagay ninyong date. Gender, ito po ay ang kasarian. Kung kayo po ba ay lalaki, babae, sa English po, kung lalaki, male, sa babae, female. So, ilagay po natin dyan, kung lalaki, ay male. So, cellphone. Maganda rin pong idea kung makakapagbigay po tayo ng cellphone number para po kahit saan pwede tayo makontak. Kahit po wala tayo sa bahay, nasa trabaho, kung dala po natin ang cellphone natin, makokontak po tayo. So, ilagay po natin dyan ang cellphone address, cellphone number 0063. Kung ano po ang cellphone number, pakilagay na lang po ninyo rito. To birthplace, kung lugar po ng kapanganakan, kung saan po kayo ipinanganak. So, kung ipinanganak po kayo sa Nueva Ecija, ilagay po natin Nueva Ecija, Philippines. Pwede na po yan. Citizenship, ito po ay kung kayo po ay Pilipino, kung kayo po ay Amerikano, ilalagay nyo rito. Pero kadalasan po, pagka tayo na sa Pilipinas, na-acquire po natin ang pagiging Pilipino sa ating mga magulang. So, ilalagay po natin dito, citizenship, Pilipino. Yan. Ito pong weight, ito po ay timbang. So, kadalasan po ang nilalagay natin dyan kung ilang kilo po tayo, ilang kilograms. So, ilagay po natin kung tayo po ay 90 kilograms, ilagay po natin 90 kg. 90 kilograms. Yan po. So, dito po sa tapat po ng spouse, kung ang pangalan po ng asawa niyo si Luisa San Jose, ano po ba ang trabaho niya? Ito nakalagay po rito, occupation. Kung wala pong trabaho at nasa bahay lang, lagay niyo lang po housewife. Yan po. So, dito po, father's name, kung ano po ang pangalan ng tatay ninyo. Kung ang pangalan po ng tatay niyo ay si Ronaldo Diaz. Halimbawa po lamang yan. Tapos po, kung dito po sa mother's name, kung ano po ang pangalan ng inyong magulang na nanay, yung nanay po ninyo. Natividad Diaz. Kung ano po ang kanilang trabaho, kung ang trabaho po ng inyong tatay ay carpenter, ilagay po natin dito, carpenter. Kung ang nanay po, ang trabaho ay housewife, nasa bahay po lamang, ilagay po natin housewife. So, malapit na po nating makumpleto ang biodata. So, language or dialect spoken and written. Ang ibig pong sabihin nito, kung ano po ang kaya nating lingwahe na sambitin o salitain at isulat. Usually po, sa bansang Pilipinas, ang ating pong lingwahe ay Pilipino. Pwede rin po tayo maglagay ng dialect kung magsasalita po kayo ng Bisaya o Kapampangan or Ilonggo. Pilipino po bilang lingwahe. Tapos po,
Kung iyon po ang ating din kayang isulat, okay na po itong Pilipino. O kung meron po kayong dialect, maglagay po kayo ng parenthesis dyan, ilagay nyo po dyan, Ilocano. Pwede po kayong magsalagay nyo bilang dialect. Person to be contacted in case of emergency. Sino po ba raw ang kukontakin sa sitwasyon na magkakaroon po ng emergency sa inyong trabaho? So usually, mas maganda pong ilagay dyan kung hindi magulang ang inyong spouse o asawa. So sa kaso po na ito, ilagay po natin si Luisa San Jose. His or her address. Saan po ba siya nakatira? Kung saan po ang lugar ng bahay ninyo. Kung ang address po ng bahay nyo ay 234 Pulilan, Bulacan, Philippines. Yan po, kailangan po kompletong address ang ilalagay rito. So, baba na po tayo rito sa educational background. Dito po sa elementary, high school, o elementary, kung saan po kayo nag-graduate ng elementary. Halimbawa po ay San Isidro Elementary School. Kailan po kayo nagtapos? Lagay lang po natin dyan. Kung kayo po nagtapos noong 1980, lagay po natin 1980. High school po, saan po tayo nag-high school? O San Beda High School. Pwede natin ilagay yan. Kailan po tayo nagtapos? Kung nagtapos po tayo doon noong 1987, lagay po natin 1997. Taon po lamang ay okay na. College. Kung tayo po ay nagtapos ng college sa Far Eastern University o kahit saan pong college, ilagay po natin dyan. At kung kailan po tayo natapos, lagay po natin kung nagtapos po tayo ng 2001, ilagay po natin dito 2001. Ano po ba ang pinagtapusan ninyo? Ito po ang tip na ibibigay ko sa inyo. Kung hindi po kayo nakatapos, lagay nyo lang po ng NA or non-applicable. Kung hindi po kayo nakapag-college o wala po kayo nalagay dyan, ilagay nyo lang po NA. Kung nagtapos naman po kayo, ilagay nyo yung pinagtapusan nyo. Halimbawa po lamang ay Bachelor in Secondary Education. Lagay po natin. Yan po, ilalagay po natin. Ito pong special skills, yung pong susunod, napakahalaga po nito. Kasi po, tinitingnan kung gaano kayo magko-contribute sa isang kumpanya. Maliban po sa pagiging electrician or pipe fitter na nilagay natin dito, kung meron pa po kayong skills na makakatulong sa kumpanya, pwede natin pong ilagay rito. Kung kayo po halimbawa ay magaling mag-drawing, lagay po natin dito. Kung kayo po ay marunong mag-plumbing, ilagay po natin dito. Kung kayo po ay magaling mag-forklift operator, ilagay po natin dito. Makakatulong po yan para po masyado na pong mataas ang competition ngayon sa pag-apply ng trabaho. Mas marami po kayong skills, mas magugustuhan po kayo ng kumpanya. So, work experiences. Usually, hinahanapan tayo ng the last 2 or last 3 company na pinagtrabahuan natin. So, let's say kung halimbawa nagtrabaho tayo nung una ay sa GM Fabrication. Lagay po natin kung ano pong position natin. Related po sa inyong ina-applyan. Kung ang ina-applyan nyo po ay electrician, mas maganda po rito sa work experience nyo ay yung related po. Pero kung hindi naman po, pwede naman pong ilagay rin ng ibang pinagtapusan. Ibang pinagtrabahuan. Hanggang kailan po kayo nagtrabaho ron? Ilalagay po natin dito, let's say from 2000 let's say 2008 to 2012. Ilagay po natin yan.
Ito po ay lagi dun sa kahuli-hulihan, paatras po ang paglalagay ng work experiences. Hindi po yung kauna-unahan, pabaligtad po yun. Kailangan yung pinakahuli nyo pong naging trabaho. Sumunod po, kung mayroong nagtrabaho po kayo sa ACE Electrical Component, lagay po natin. Position, kung ang position nyo po rito ay Master Electrician, ilagay po natin Master Electrician. So, kung hanggang kailan po tayo nagsimula at kailan po tayo natapos, pwede na po natin ilagay ron. Kung halimbawa from 2004 to 2008. Isa pong tips sa mga nag-a-apply, kadalasan po ang mga kumpanya, tinitingnan po nila kung may mga bakanti kayong taon na hindi nagtrabaho. So, kung mailalagay kayo, maisisingit nyo kayong impormasyon doon, mas maganda. Kasi kadalasan ayaw nilang kumpanya na may bakanting, let's say, dito sa Master Electrician, 2000, kung nilagay nyo lang dito ay 2004 to 2005, tatanungin kayo ng kumpanya, ano nangyari magmula 2005 to 2008? Ang dahilan po nung kaya tinatanong, maaring kinalawang na kayo sa pagiging electrician, medyo may nalimutan na kayo. So, yun po ang dahilan. Mas gusto po nila na laging fresh ang inyong trade. So, dito po tayo sa references. Ano po bang ibig sabihin ng references? Ito po ang kukontakin ng kumpanya para malaman po ang inyong abilidad sa trabaho at impormasyon tungkol sa inyong pong personal. Kung kayo po ay mabuting tao, ay, wala po kayo nagawang masama sa inyong pinagtatrabahoan at iba pa pong impormasyon. So, usually, ang maganda pong gawin dito, bago nyo ibigay ang reference, tawagan nyo muna. Sabihin nyo na, Sir, pwede ko po ba kayong gawing reference at kung maaari, bigyan nyo ako ng magandang komento. Ganun po ang tamang proseso. Huwag po kayo maglalagay dyan ng references na makakasama sa inyong pag-a-apply. Wala pong magiging magandang value yun. Hindi po kayo matatanggap sa trabaho. So, kailangan kontakin nyo po na make sure nyo na mabibigyan kayo ng magandang komento. So, let's say ang pangalan ng may-ari ng kumpanya ay si Marco Sanchez. Position. Lagay nyo, kung siya po ay inyong supervisor, ilagay nyo po ay supervisor. Pangalan po ng kumpanya, GM Fabrication. Contact number, yung cellphone number po niya, yung 0063, tapos kung ano po ang cellphone number. Kayo na pong bahala rito. Tapos pangalawa po, pwede po kayo maglagay ng isang personal references. Hindi po, kahit po walang kinalaman sa pagiging electrician, ay makakapagbigay ng magandang komento tungkol sa inyong attitude o pagiging personal na human being, you know. So ilagay po niyo rito, let's say, ang inyong kumpare, si Jesus de Jesus. Yan po. Kumpanya, kung saan po siya nagtatrabaho, pwede niyo pong ilagay, let's say BRC. Position, kung siya po ay isang electrician, pwede niyo pong ilagay na electrician. At ang contact number. Yan po. Yan po, bali tapos na po ang biodata natin. Isa pong magandang tip rin po sa inyo, mas magiging maganda po sa mata ng ating mga employer kung maayos po ang pagkakasulat ng ating biodata. Pilitin po natin, hindi po naman lahat ng tao ay magandang sumulat, pero pag kung ito po ay sinusulat ng inyong kamay, ay gawin po natin ang the best natin para mapaganda ang ating biodata. Kasi kahit naman po sinong employer, pagka medyo po masakit sa mata ang pagkakasulat, ay medyo tatama rin basahin.
Bale, yun lamang po mga kabayan at kapwa ko OFW, mga aplikante. Kung meron po kayong tanong tungkol dito sa biodata, please provide comment. Marami po akong maitutulong sa inyo sapagkat 30 years po akong naging isang OFW. Matagal-tagal po ang ginugol kong panahon sa pag-abroad at pagtatrabaho. So magiging masaya po ako kung magbibigay kayo ng komento at katanungan. At paki-like nyo na rin po at paki-subscribe ang aking video. At kung meron akong maitutulong sa inyo, pakilagay na rin po sa comment. Maraming salamat po.